Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 15 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, naghahanda na ang klase ni Makabe at Aki para sa darating na school festival. Ituloy natin ang kwento. Habang bumibili ng pagkain si Aki, naalala ni Gaso ang kanyang mapait na nakaraan. Sa isang flashback, makikita ang sirasirang mansyon ng pamilya ni Gaso. Bilang panganay na anak, responsibilidad ni Gaso na iahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan nila. Sa isang party na dinaluhan ng mga mayayaman, makikitang lumapit si Midori kay Gaso dahil kamukha ito ng matabang batang lalaki na laging kalaro ni Aki noon. Naguluhan naman si Gaso pero kinumpirma nito kay Midori na siya ang batang lalaking sinasabi ni Midori. Sa kasalukuyan, ang nasa isip lang ni Gaso ay iahon ang kanyang pamilya sa hirap kahit anong mangyari at kahit sino pa man ang masaktan. Hindi din malaking problema si Makabe para kay Gaso dahil ang totoong problema niya ay ang paglabas ng totoong Masamune na siyang tunay na kalaro ni Aki. Kinagabihan, makikita nagwa-workout na naman si Makabe ngunit nakasuot lang ito ng maikling shorts. Sinabi ng kapatid ni Makabe na si Chinatsu na pwedeng magkaroon ng sipon si Makabe dahil nagwa-workout ito na wala man lang damit. Tinawag din ni Chinatsu ang nanay nila para isumbong si Makabe kaya naman dali-daling nagtatakbo ang nanay nila papasok sa kwarto. Mabilis na lumapit ito kay Makabe at binalot sa isang makapal na blanket ang katawan nito. Labis ang pag-aalala nito kay Makabe dahil akala nito ay mamamatay na ang kanyang anak. Sinabi naman ni Makabe na hindi siya mamamatay agad dahil napaka-healthy niya. Sa kabila nito, nag-alalumpiang Shanghai pa din sa Makabe dahil sa mga blanket na ibinalot dito ng kanyang ina. Kinabukasan, sumapit na ang araw ng school festival. Sobrang daming tao ang bumibisita sa school dahil sa mga activities na gagawin ng mga estudyante at dahil na din sa mga food stalls na nagtitinda ng kung ano-anong mga masasarap na pagkain. Ngunit, ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang double Snow White drama na pagbibidahan ni Makabe at Shuri at ni Gaso at Aki. Sa loob ng gymnasium, makikita nagbibigay ng opening speech si Sonoka sa mga estudyante bilang Vice President ng Student Council. Nakasuot ito ng cute na costume at sinabi ang tema ng school festival. Sa isang tabi, makikita nagkaroon na ng sipon si Makabe kagaya ng kinatatakutan ng kanyang ina. Tinanong naman ni Shuri si Makabe kung okay lang ito. Sumagot naman si Makabe na okay lang siya kaya hindi kailangan ng mga ito mag-alala. Sinabi din na Makabe na kailangan nilang talunin ang klase ni Aki sa abot na kanilang makakaya para naman worth it ang kanilang mga pagod, oras at effort. Ngunit, ang hindi alam ni Shuri ay masamaan ang pakiramdam ni Makabe. Labis na nagsisisi si Makabe sa ginawa niya kagabi upang mapatunayan lamang sa kanyang ina kung gaano siya kalusog. Umakyat lang naman si Makabe sa bubong ng kanilang bahay, ni wala itong suot na damit kaya naman mabilis itong tinamaan ng sipon. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nakafocus pa din si Makabe kay Gaso para pabagsakin ito. Binigay na ni Sonoka ang kanyang signal para formal na simulan ang school festival, habang yakap-yakap ni Makabe ang kanyang sarili dahil sa lamig at ginaw na kanyang nararamdaman. Biglang lumapit si Fujinomiya kay Makabe at niyaya ito na mag-ikot-ikot sa school festival nang silang dalawa lang. Gusto mang tumanggi ni Makabe para makapagpahinga siya, wala na nagawa ito dahil hinila na ito ni Fujinomiya palabas ng gym. Ngunit, hindi akalain ni Makabe na dadalhin siya ni Fujinomiya sa nurse's office. Alam pala ni Fujinomiya na masama ang pakiramdam ni Makabe kaya inalalayan niya ito. Sinabi ni Fujinomiya na hindi niya gustong makitang manalo si Makabe kay Gaso dahil ang ibig sabihin nito ay maisasayaw nito si Aki sa party pagkatapos ng festival. Ngunit, sa kabila nito, mas ayaw ni Fujinomiya traidorin ang buong klase kaya makakaasa si Makabe na hindi niya sisirain ang mga plano nito. Sinabi din ni Fujinomiya na kung sakaling matalo ni Gaso si Makabe, hindi siya magdadalawang isip na maging partner nito sa sayawan kahit ayaw nito sa kanya. Maya-maya pa, iniwan na ni Fujinomiya si Makabe sa nurse's office para makapagpahinga ito at para na din bumili na maiinom nito. Ngunit, ang hindi alam ni Fujinomiya, may sumusunod pala sa kanya. Naghahanda na ang klase ni Aki para sa Snow White theater play nila. Nagpalit na din ng costume si Aki, ngunit naiilang ito dahil luwag daw sa dibdib ang suot niya.
Naglabas naman si Mari ng mga silicone pads para ipasuot kay Aki at masolusyonan ang kanyang problema. Bigla namang bumukas ang pinto dahil kay Gaso kaya nagulat ang mga babae at pinagbabato ito palabas ng classroom. Naghahanap si Gaso ng lugar kung pwede siya magpalit ng damit kaya pala pumunta ito sa loob ng classroom. Nagulat naman si Gaso dahil may witch na biglang lumabas sa harap niya. Tinuro nito kay Gaso ang isang lugar kung saan pwede ito magpalit ng costume ng tahimik. Sumunod naman si Gaso sa witch na nag-volunteer na samahan siya. Sa kabilang banda, naglilibot si Shuri mag-isa sa school festival habang iniisip nito si Fujinomiya. Alam ni Shuri na may gusto si Fujinomiya kay Makabe, kaya naman iniisip ni Shuri kung paano siya magiging katulad ni Makabe. Nakita naman ni Shuri si Fujinomiya na bumibili sa isang food stall. Nilakasan ni Shuri ang kanyang loob at lumapit dito. Tinanong ni Shuri kung mabigat ba ang dala ni Fujinomiya dahil pwedeng-pwede daw niyang buhatin ito para sa kanya. Sinabi din ni Shuri na walang dapat ipag-alala si Fujinomiya dahil siya daw ay lalaking-lalaki kagaya ni Makabe. Natigilan naman ang lahat. Pagbalik sa nurse's office, kasama na ni Fujinomiya si Shuri, ngunit wala na si Makabe sa kama. Sa gym, nakaupo na si Futaba sa front row para panoodin ang play ni Aki. Humahangos naman na lumapit dito si Fujinomiya at Shuri para sabihin na hindi nila makita si Makabe kahit saan silang maghanap. Sinabi din ni Fujinomiya na masama ang pakiramdam ni Makabe kaya labis ang kanyang pag-aalala. Sa isang madilim na kwarto, makikita nakabilot sa isang makapal na blanket si Makabe. Hindi ito makaalis mula sa blanket dahil mahigpit na nakatali ito. Hindi din maintindihan ni Makabe ang mga nangyayari kaya naman lalong sumasama ang pakiramdam nito. Bumukas ang pintuan at pumasok si Kikune na may dalang pamalo. Pinatatahimik nito si Makabe dahil sigaw ito ng sigaw. Ibinunyag ni Kikune na sinundan niya si Fujinomiya para gawing hostage si Makabe. Sa kabilang banda, patuloy pa din ang paghahanap ni Fujinomiya at Futaba kay Makabe. Ngunit, napansin ni Shuri na mukhang may problema din kinakaharap ang klase ni Aki dahil mukhang kabado ang mga ito. Sa classroom ni Aki, makikitang kausap ni Mari si Kikune para itanong kung ano ang nangyayari kay Makabe. Magkasabwat pala ang dalawang ito. Tinanong naman ni Makabe si Kikune kung ano ang pinaplano ng mga ito sa kanya. Sumagot naman si Kikune na wala silang balak saktan si Makabe pero balak nilang itago ito hanggang matapos ang festival para hindi ito makagulo kina Aki at Gaso. Nag-iisip naman si Makabe kung paano siya makakatakas kay Kikune. Sa kabilang banda, naisip ni Futaba na baka may pinaplanong masama ang klase ni Aki kay Makabe kaya nawawala ito. Sinabi naman ni Shuri na wala silang ebidensya para akusahan ang klase ni Aki. Sinabi din ni Shuri na mukhang may sariling problema ang klase ni Aki dahil sa mga kakaibang ikinikilos sa mga ito. Sa classroom ni Aki, narinig ni Mari na nawawala si Gaso. Hindi din daw ito makita ng mga kaklase nito kaya hindi malaman ng mga ito ang gagawin. Malapit na din ang show ni Aki pero wala silang pwedeng ipalit kay Gaso bilang Prince Charming ni Aki. Natakot naman si Aki dahil baka mawala na naman ang tuluyan sa kanya si Gaso. Labis naman ang pagka-bad trip ni Mari dahil sa mga nangyayari habang naghiwa-hiwalay ang mga kaklase nito para hanapin si Gaso. Lumabas si Yoshino ng classroom at seryoso nitong tinitigan ang kanyang cellphone. Sa isang flashback, makikita na kasama ni Gaso ang witch sa isang storage room. Nagpasalamat si Gaso sa witch dahil sinamahan siya nito ngunit biglang nilak ng witch ang storage room. Ang witch pa lang ito ay walang iba kung hindi si Yoshino at itinago din ito si Gaso kagaya ng ginawa ni Mari at Kikune kay Makabe. Kinatawagan ni Yoshino si Makabe pero hindi sumasagot ang binata. Agad na realize ni Yoshino na baka nawawala din ito. Sa kabilang banda, nakikiusap na si Makabe kay Kikune na pakawalan siya nito dahil kailangan daw niya ng doktor. Sinabi naman ni Kikune na hindi malala ang sakit ni Makabe kaya mabubuhay ito kahit walang doktor na tumingin dito. Sinabi din ni Kikune na huwag na daw ipilit ni Makabe ang kanyang sarili kay Aki dahil hindi siya bagay dito. Tumutol naman si Makabe at sinabing wala daw sa posisyon si Kikune para palayuin siya kay Aki. Sumagot si Kikune na bilang alali at guard ni Aki, kailangan niyang isipin na nakakabuti para kay Aki. Naalala tuloy ni Kikune ang kanyang nakaraan at kung kailan siya nagsimulang humanga kay Aki. Sumagot naman si Makabe na magagalit sa Aki kina Kikune kung malalaman nito ang kanilang ginagawa. Pandaraya kasi ang ginagawa ni Kikune at siguradong hindi matutuwa si Aki dito. Narealize naman agad ni Kikune ang point ni Makabe kaya nag-freak out ito. Dahil sa pagpapanik ni Kikune, hindi nito napansin na nakalasan ni Makabe ang tali nito.
Tumawag si Mari kay Kikune at sinabing gusto nitong makausap si Makabe. Sinabi ni Mari kay Makabe na tabla ang resulta ng kanilang laban ngayon, kaya naman pwede na ni Makabe ilabas si Gaso kung saan man ito nakatago. Narealize naman agad ni Makabe na nawawala si Gaso dahil kay Yoshino. Sinabi ni Makabe kay Mari na wala siyang alam sa sinasabi ni Mari, kaya wala siyang pake sa mangyayari sa show ng mga ito, lalo na kung hindi pa naman magtatanghal ang kanyang klase. Sinabi ni Makabe na aantayin na lang daw niya makita siya ng kanyang mga kaibigan, sabay patay ng tawag. Naging confident tuloy si Makabe sa mangyayari dahil nabaliktad ni Yoshino ang sitwasyon. Dito na nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.